Ngayong araw guys ay magluluto tayo ng bagoong alamang. Huhugasan natin ito guys sa running water. Linisin ng maayos, alisin ang mga tiny particles, tulad ng rubber, kahoy, plastic at iba pa. Huhugasan ng maayos guys para mawala yung nais na amoy. Huwag mag-alala guys kung mawala ang alat nito, dahil meron tayong asin para lagyan ito. Patutuluan lang natin guys bago natin pakukuluan sa cola. Ito yung cola na ginagamit ko guys, 1.5 liters ito. Hindi ko ipinakita ang pangalan neto guys dahil bawal yun. Bali 1 kilo yung ating bagoong alamang guys ang pakukuluan ko neto. Paalala lang din po guys kapag nagluluto po kayo ng pagkain ay iwasan nyo po na ipakita ang mga brand na ginagamit nyo sa inyong pagluluto para hindi kayo ma-flag content ni Meta. Dahil hindi po tayo mga products endorsers. Ngayon guys, ay ilagay na natin sa kawali ang ating bagoong alamang at ibuhos na rin natin dito ang 1.5 liters na cola para pakuluan na natin ito. Pakukuluan lang natin ito guys sa mahinang apoy para hindi ito masunog. At habang pinapakuluan natin guys ang ating bagoong alamang ay hiwain naman natin ang maliliit ang baboy na ihahalo natin sa ating bagoong. Bali gumamit ako dito guys ng 1/4 kilo ng baboy. Ito yung 1/4 kilo na baboy guys, hihiwain lang natin ng maliliit. Set aside lang muna natin guys dahil pakukuluan din natin ito. At habang kumukulo ang ating bagoong alamang guys ay ihahanda naman natin ang ating mga ingredients. Meron tayong yellow granules guys, asukal, 4 na buo na bawang, siling labuyo at lemon. Ngayon guys ay pakukuluan na rin natin ang hiniwang baboy. Pakukuluan natin ito guys hanggang sa matuyo. Huwag din natin kalimutan guys na halo-haluin ang ating bagoong alamang para hindi masunog ang ilalim nito. Ngayon guys ay ready na ang mga ingredients. Ayan na guys, konti na lang ang sabaw at malapit na ito. Hayaan na muna natin hanggang sa matuyo. Pero syempre guys, kailangan mo na itong halo-haluin para hindi masunog. Ngayon naman guys ay kumukulo na rin itong ating baboy. Hayaan na muna natin ito hanggang matuyo at halo-haluin na rin para hindi masunog ang ilalim nito. Ito na guys, tuyo na itong ating bagoong alamang at ready na para ihalo naman natin ang ating mga ingredients. Natuyo na rin guys yung ating pinakuloang baboy, hintayin lang natin na lumabas ang konting mantika nito. Takpan muna natin guys dahil tumatalsik ito. Baka matalsikan tayo ng mantika. Masakit yan. Ngayon guys ay lumabas na ang kanyang konting mantika, ready na ito para ihalo sa ating bagoong alamang. Huwag mong lutuin ng sobre guys dahil titigas ang baboy. Hindi maganda para sa ating bagoong alamang. Ngayon naman guys ay lulutuin naman natin ang ating chop bawang sa maraming mantika. Huwag mong lutuin ng sobre guys. Yung tama lang dahil maluluto pa ito kapag ihalo na natin ito sa ating bagoong alamang. Ayan guys, lumutang na yung ating bawang. Ibig sabihin ay pwede na itong ihalo sa ating bagoong. Ayan guys, naihalo na natin ang bawang sa ating bagoong alamang kasama ang mantika. Ilagay na natin guys ang sili, pati na rin ang yellow granules, at asukal, pati na rin ang pork kanina. Haluin lang natin ito guys. At maglalagay pa tayo dito ng maraming mantika. Ayan guys, nakapaglagay na tayo ng maraming mantika, hayaan lang muna natin siyang maluto sa mahinang apoy, hintayin natin na magkulay brown na siya pero wag kalimutang halo-haluin ito guys para hindi masunog ang ilalim nito. Sa mga ingredients guys, kayo ang mag-a-adjust sa paglalagay ng sugar, pampalinamnam at yung anghang ng sili. At kung sa tingin ninyo guys ay nawala ang alat nito dahil nasubrawan sa paghuhas ay lagyan nyo ito ng asin. Kailangan guys ay balanse lang yung dalawa lasa, yung alat, at linamnam dahil ang tamis at anghang ay optional lang. Hindi namin nilalagyan guys ng maraming sugar dahil ginagamit namin ito sa pagluluto ng pakbet, Bicol Express, binagoongang kangkong at pang-keri-keri. Ito guys, luto na ang ating bagoong alamang. Kailangan guys ay ganito ang kulay kapag magluluto kayo, kailangan hindi siya mapatla. At ilagay na rin natin guys pang pinali ang lemon juice. Nilalagay natin yung guys, pang fermentation. Pwede rin kayong gumamit guys ng suka pero wag masyadong marami dahil masisira ang lasa ng inyong bagoong. Ayan guys, luto na ang ating bagoong alamang. Palalamigin lang natin ito dahil mamaya ay ilalagay na natin ito sa kanyang lagayan. Ilagay nyo lang ito guys sa refrigerator at kapag gamitin nyo na ay kailangan nyong initin para fresh pa rin ang inyong bagoong alamang. Ayan guys, thank you for watching. Sana'y subukan nyo ito guys sa inyong bahay ang pagluto ng ganito sa bagoong alamang. Maraming salamat guys sa panood. Masarap din ito guys sa manggang hilaw.